Humingi muna tayo ng paggabay. Praise God. Hallelujah. Amang banal, makapangyarihan ka sa lahat, O Lord God. Nakakagalak ko yung nakaraang oras, O Lord God, na sa pasimula ng iyong mga salita, O Lord God. Tunay na hindi nagbabago ang mga sustansya ng iyong mga salita. Bagkus, O Lord God, lalo pa itong nagiging masarap pakinggan, Ama. O Lord God, salamat po sa mga oras na muling pinagkaloob mo sa amin, na muling papurihan ka, na muling sambahin ka, O Lord God, na muling pakinggan, O Lord God, ang iyong mga banal na salita, O Lord God. O Ama, sa aming paglapit sa iyong harapan sa mga oras na to, nawa nasa aming mga puso yung kahandaang makinig, yung kahandaang makorek, O Lord God, anumang mga bagay na maaaring dala-dala pa namin sa mga oras na to, O Lord God, na katulad ng naibahagi kailan lang, O Lord God, na ang pagiging confidence, O Lord God, or sobrang confidence, O Lord God, na kailangan naming bantayan, O Lord God, na huwag sa amin mapunta ang confidence, O Lord God. Bagamat napagtagumpayan ng mga bagay, huwag naming makalimutan ng mga pagtatagumpay na yun ay dahil kasama ka, O Lord God, na laging tumuon sa aming mga kaisipan, O Lord God, at sa mga puso, O Lord God, na sabi ng iyong kasulatan, O Lord God, without you, we are nothing, O Ama. Salamat pong muli, O Lord God, at muli pinagpapasalamat ko yung panahong ito, O Lord God, na muli akong haharap sa aking mga kapatid, O Ama, katulad ng mga dalangin ng iyong mga ginamit ng mga naunang panahon hanggang sa gayon, O Lord God, na nawa ang mga sasabihin ko, O Lord God, ay yung bantayan, O Ama, maging karapat-dapat, O Ama, ang sisidlang ito na magbigkas ng iyong mga banal na salita, O Lord God. Bagamat, O Lord God, hindi po ito yung time na nakatakda sa akin, O Lord God, at nagpapasalamat po ako, O Lord God, na hindi biro, O Lord God, ang maghanda, O Ama, sa pagbabahagi ng salita, O Ama, dahil sa may mga schedule, O Lord God, na maaari akong hindi maging available, O Lord God. So, nagpapasalamat po ako na ikaw mismo ang gumawa ng mga kapamaraanan na may arrange, O Ama, ang mga ganitong schedule, O Lord God. Salamat po sa nagpaubaya, O Lord God. Baka hindi po imposible na baka may mas maaari pa siyang maaring paghandaan, O Lord God, para sa kapanahunan, Ama. At ako naman, ang naging desire ko, O Lord God, na huwag kong maiwasan, O Lord God, ang mga bagay na nakatakda sa akin, O Ama. At sa mga oras na to, kung paano ko hinihingi ang panahon na yun, ganun ko rin hinihingi sa mga oras na to, O Ama, na pagpalain mo po ako at kaming magkakapatid na bagamat lalabas ang salita dito, O Lord God, lahat po para sa amin ang mga bagay na ito at wala pong exempted, O Lord God. Salamat po, Ama, sa mga oras. Akin pong iniaalay sa iyo ang mga panahon na maaring ikaw, kung paano ka nag-lead kanina hanggang sa mga oras na to, amin din pong hinihiling sa mga oras na to hanggang sa pagtatapos, Ama. Hallelujah, O Lord God. Salamat pong muli. Gabayan niyo po kami, O Ama. Ito pong aming samot dalangin sa iyo, O Lord God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Isaiah 42, for 1 to 7. At saka yung susunod nating babasahin, Matthew 4, 12 to 15. So, una muna yung Isaiah 42. 1 to 7. Praise God. Nakita nyo na? Behold, my servant, whom I uphold, mine elect, in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. A broad reed shall be not break, and the smoking flax shall he not quench. He shall bring forth judgment unto truth. So forth. He shall not fail, nor be discouraged, till he have set judgment in the earth, and the isles shall wait for his law. Thus saith the Lord
Thus saith God the Lord, He that created heavens and stretched them out, He that spread forth the earth, and that stretch cometh out of it, He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walked therein. Sa 6, I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. 7, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. Praise God. Sa Matthew 4:12-15. Now, when Jesus had heard that John was cast in prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zebulun and Naphtali. Sa 14, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Sa 16, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. 7, hanggang doon lang pala. Praise God. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Ang pamagat po ng isi-share po o ng Panginoon, ito'y kinuha ko rin sa inspired na message ng there is a man here that can turn on the light. Nung binasa ko yung title na to, maraming pumasok sa akin. Minsan naisip ko, kapag pagpipikit ka, yung dilim na yon, yung halimbawa, yung hatid sa'yo na worries, at saka yung nakadilat ka na madilim, magkaiba. Di ba? Nakadilat yung iyong mata, pero wala kang nakikita. At saka yung nakapikit ka na wala kang nakikita. Di ba pag natutulog tayo, masarap ang tulog natin. Kasi hindi siya ganon. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, yung hatid niya sa'yo, hindi ganon katulad yung nakadilat ka na hindi ka nakakakita. Na-imagine ko lang habang binabasa ko, yung para bang, nung binasa ko yun, there is a man here that can turn on the light. Amen. Para bang, pwede ba natin patayin yung ilaw? Sandali lang. Patay yung ilaw doon, Brad. Patay yung ilaw doon. Diyan, Brad. Di ba madilim? Tapos maririnig nyo, there is a man here that can turn on the light. Hindi ba? Anong nakikita nyo? Hope. Sige, Brad, pwede na nating buksan. Di ba, gaano ka-desperate ang situation ng isang tao na nandun sa madilim, bagamat siya'y nakadilat, wala siyang nakikita. At mayroon kayong maririnig na, there is a man here that can turn on the light. Praise God! Di ba? Mayroong pag-asa na pumasok sa akin yung sa Revelation 5, nung umiyak si John. Ang sabi ng elder, weep not. Mayroong pag-asa. Weep not, sabi ng ganun. Mayroong pag-asa. Mayroon, no? Sabi niya, yung from the Lion tribe of Judah. Mayroon, sabi niya. He is worthy to open the book. Di ba parang, anong pag-asa ang ating nakikita? There is a man here that can turn on the light. Amen. Parang, alam mo, yung title na to, ang tagal kong nakaganon. Ini-enjoy ko yung hope.
Di ba nakita natin kung kaano ka-desperate ang isang tao na nasa madilim. Bagamat nakadilat siya, wala siyang nakikita. Tapos yung sa ano rin, yung sa Luke ba yun or sa Acts nung ikinulong si Peter? At magpapakamatay, sa Acts. Tama? Magpapakamatay yung bantay nila sa prison kasi nakalaya na yung kumbaga, lagot siya, nakatakas na. Papatayin niya yung kanyang sarili. Sabi ni Peter, wag mong sasaktan ang iyong sarili. Praise God, akala niya, wala. Ang pinaka-sweetest, na lang sa kanya, is to die. But no, there is life. Parang yun ang mga pumapasok sa akin na mga senaryo na there is hope. There is hope. Weep not, sabi nung elders, kay John, weep not. There is a man here. Praise God. Doon pa lang sa title na yon, message na. Parang in-enjoy ko na, nakaganon ako. Sabi ko, praise God, talagang ko, yun ang mga pumasok sa akin na kapag ang isang tao pala nasa madilim. Napaka-horrible situation. Bakit pala si Jesus nagsimula sa Bethlehem? Doon siya pinanganak, di ba? Alam natin yung Bethlehem, yung kahulugan niya is Beth means house. El, yung Li, house of God's bread. Bethlehem. Siya rin pala. House of God's bread pala siya. Ano nyo, minsan, una hindi ko masyado kong inisip ito. Paano siya naging house of God's bread? Di ba? Nasa kabit sa kanya nakakabit, di ba? Di ba? Nakakabit sa kanya. Siya yung bread, siya yung house. Di ba? Nandun yung Diyos sa kanya. Hindi ba dapat matatawag din kaya tayong Bethlehem? House of God's bread. Na naging kaisipan. Kasi every claiming Christian, he can be or she can be the Bethlehem. House of God's bread. Now, ang Panginoong Hesus, tinipon ng ating propeta na as a fugitive. Tinipo siya. Una, nagtipo siya kay David. Si David, hindi siya maka-access sa mga kasamahan niya dati. Ang Panginoong Hesus, ganon din siya, hindi siya maka-access sa kanyang church. He was refused by his own, denied of his own, and excommunicated. Di ba yung sa Revelation, kumakatok siya? Ibig sabihin, wala siya doon sa... But one good thing, yung mga kasama, ito pa lang si David, na-excommune siya, hindi siya makapunta sa kanila kung saan-saan siya natutulog, sa bundok. Pero may mga nakapili siya, may mga pinili siyang gallant men. Out of that rejected. Kasi wala din sila dun Out of that rejected, he chose gallant men. Praise God. Out of that rejected, Jesus chose his gallant man. Diba? Wala tayo dun sa kanila But Jesus chose his gallant man. Itong gallant man, pagdating sa war, abay, mga bihasa to. He doesn't know what is fear. They don't have any idea what is fear is all about. So, sabi nga kanina yung promise na, be of good courage. As I was in Moses, I will be also with you. So, do you think mayroon kang idea kung ano yung takot? Hindi ka ito raw yung ganito ang ibig sabihin ng gallant man. Pero pagdating naman paglabas naman sa war, pag sinabing gallant man ka, respetado ka.
Yung behavior mo, karespe-respeto. Pag hindi sa war, pero pag sa war, ganun ang kanyang attributes ng isang ano. Pumili siya. See? Despite of being refused or denied, these people stand by David. Regardless of what they say, of what, kung anong gusto nila, anong sabi nila kay David, this gallant man stand beside David. Why? Because David is coming in power. The same with Jesus. Yung mga gallant man in our time is standing firm with Jesus. Kahit anong sabihin nila. Kahit anong persecution ang nagbabanta sa mga taong sumama kay Kristo, they stand firm. Ganon sila. Regardless of or what they say, no matter how they being denied, refused, turned them down, this gallant man stood by. And that types also of the Lord Jesus Christ. Nakakagalak lang na yung pala sa mga nag-aangkin na they are in the truth, doon pa hindi pumili ang Panginoon. Hindi ba malaking disappointment yun sa mga malalaking church, sa mga well-known church, mga sikat na mga ministers? Kapag ikaw yung coach, kapag hindi napipili ang isa sa team mo, pag may mga seleksyon, parang hindi ka happy. Wala man lang isa sa iyong team na napili, parang ganun. Pero mo, doon pumili ang Diyos sa mga rejected. Kaya, huwag natin iisipin, maliit tayo eh. Ang Jerusalem, sabi niya, this is the list of the cities, but the governor comes out from that city. Para sa akin, ika-count ba natin ang Jerusalem as a list? Maybe in size. Maybe our number is list compared to them. Pero hindi natin pwedeng sabihin na walang ka-power yung church na to. Diba? The Jerusalem, sabi ng kasulatan, is the list from other cities. But the governor comes from that small city. And the church also, the small church, the humble church, the simple church, is God is talking with. Diba? Doon naman nakikipag-usap ang Diyos. Do you know what they stand, this gallant men? Do you know whom they serve? Kung sino yung sineserve nila? Pero yung iba, hindi nila alam kung sino yung tinatayuan nila, kung sino yung siniserve nila. There is one true God. Of course, if there is one true God, there is one true church. And this church became a fugitive together with Christ. Hindi ako maniniwala na claim niya ng isang Kristiyano na fugitive siya sa mga church, hiwalay naman siya kay Kristo. Diba? Sabi niya, kung kayo nangamatay sa nakasama ko, mabubuhay din kayo nakasama ko. So hindi ibig sabihin, hindi kayo magkahiwalay. Magkasama lagi kayo. And this church, they cannot live with man-made doctrines and creeds. Subukan mong pumasok na yun. Hindi ka man sinasabihan na lumabas ka, pero sa kanilang teaching, pinalalabas ka. Di ba? Ganun sa Panginoong Hesus. Hindi man siya sinasabi, get out from here. Pero yung kanilang teaching, pinalalabas. Pumasok ka sa kanila. Yung atmosphere pa lang. Hindi pa nagsasalita. Hindi pa nag-uumpisa yung gawain, nararamdaman mo na. Kung yun nga yung totoong church. Ngayon, si David, habang na-dramatize to ng
ng ating propeta. Nakakagalak. Mayroong aral dito. Sabi niya, ito si David, di ba? Yung kanyang mga gallant men. Naniniwala ba kayo? Ano man ang sabihin ni David, gagawin ng mga ano? Siyempre. Para ano pa, nagsilbi ka kay David kung hindi ka kumbaga pag sinabi niya, may command siya, mabilis itong mag-a-act. Because they knows that God is talking to David. Amen. And he's the anointed one. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan, iniisip ko, sabi ko, Panginoon, kung maaari, maging malaya ka pag ako tatayo sa aking mga kapatid. Hindi ako yung basa ng basa. Praise God, parang inaalis ako ngayon ng Panginoon dito sa aking sinusulat. Kasi pag basa ka ng basa, sabi ko, parang nag-rely na ako doon. Hindi ka na, dinidesire ko lang yun. Dinidesire ko lang yun. Kasi nakikita ko, mas maganda. Kasi, ang ano doon is, malaya siyang makakapag-ano sa'yo. Praise God. Now, si David, alam nila, yung gallant men, tama yung kanilang tinatayuan. And no one can separate them. Nor persecution. Wala sa kanila yun. Hindi nila ramdam yun. Hindi nila ramdam yun. Di ba kapag ang bagay na pinapaniwalaan mo, ano man ang sabihin ng mga tao, wala yun eh. Walang effect. Walang effect. Otherwise, if you are not selected, predestinated, chosen, itong mahalaga, by the foreknowledge of God, you will give up. Ito ang nagpapaano sa atin eh, yung foreknowledge ng Diyos eh. Kasi pwedeng sabihin ng tao, na selected siya, na chosen siya, predestinated siya, mayroong kasing predestination, na mayroong destination na pansamantala lamang. Tama? Predestinated ka, nag-attend ka muna for some time sa church na to. But yung end mo is not in this church. That's a predestination. Tama? Ibig sabihin, nakatikim ka lang. But yung sinasabi nating foreknowledge na inaangkin natin na hanggang iba to. Iba to. Kasi hanggang sa katapusan to. Praise God. And that's not the characteristic of a gallant man. For a gallant man have no idea what fear is all about. They don't give up. They don't give up. Sabi nga ng ating naririnig kapag nagsisharing tayo, paalisin mo man yan dito. Paluin mo man yan. Disiplinahin mo man yan ng napakang. Pag babalik siya, pag siya'y anak ng Diyos, babalik at babalik yan. Ang ganda ng kanina, discipline is not a condemnation. It's not to put you down. It's just, di ba sabi ng Hebrew na, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Ang kanyang mga iniibig. Dinidisiplina niya. Because, realization is a lot for us. Is mean a lot for us. This realization means a lot thing for us. Amen. Kasi kung nailagay mo lang sa isip, without realizing it, mababaw yan. Yung ating mga experience na minsan sa ating mga may bahay, alam mong pinanalangin ko sa Panginoon, let her realize patungkol sa iyong salita. Kasi kahit isiksik ko yan ng isiksik, without realizing it, how important the word is, wala yun, mababaw. I-memorize niya yan eh. Maaaring niyang i-memorize. But realizing the word, the truth of that word, is something else. Diba? Iba yun. Kaya nga naninindigan tayo, may realization tayo eh. Without realization, you will not stand with the word. Pwede mong i-memorize yan at pwede mong sinong kaharapin. But you are not standing with one church. Kasi alam mong, siya eh. Alam mong i-interact eh. But there is something that makes us realize na doon tayo nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Praise God.
Ito palang Bethlehem, ito na. Sinasabi ko na may aral dito. Na center of wheat, daw siya. At dinadaluyan ng magandang tubig. Sabi ng ating propeta. And David, siguro nung nagpapahinga siya, have desired to drink of that water. Nagkaroon siya ng desire. But it happened that he want a fresh drink and Bethlehem was garrisoned by the Palestine. Naiikutan. Papaano ngayon? Nandun yung fresh water, naiikutan. Ibig sabihin, napapalibutan ng mga Palestine. Parang protektado yun. Parang hindi mo basta-basta ma-access kung nandun yung balon. Those gallant men pulled their sword and seeing those Palestine. Kasi ganito, ang pinupunto rito ng prophet, kahit kaliit-liitang kaisipan ni David, malaking command yan sa kanyang mga gallant men. Nakuha nyo? Malaking bagay yan. Kaliit-liitang iniisip pala, wala pa siyang command. Di ba pinaalam sa atin yung kaisipan ng Diyos? Hindi na kailangan sabihin. We don't act because it was said. Naiintindihan na natin pa lang. Sa kaisipan pa lang ng Diyos, nalalaman na natin, di ba? So, doon pa lang, kung malalaman lang ng mga gallant men ni David, kukunin na nila yung sword. Papatayin nila yung mob. Makainom lang si David doon sa tubig na yon, na fresh water na yon. Ganon sila ka-responsive. Which type the Lord Jesus Christ, that this gallant man, ganoong kabilis kumilos. Now, brothers and sisters, who will pull a sword for the Lord? Amen. Who will pull a sword for the Lord? The Lord wants a fresh drink. What is that? A genuine of worship. Amen. That's right. Gustong-gusto niya yun. Yung genuine worship. Amen. Praise God. But, nag-types lang doon sa ano. Kasi, pag ikaw nakainom ka ng fresh water, anong comfort ang binibigay sa'yo? Pag nakapagbigay tayo ng genuine worship sa Panginoon, what comfort we are bringing to God? Di ba? What exaltation we are offering to God pag nagkakaroon tayo ng genuine worship? Di ba? Gaano natin siya glorify? Praise God. Sabi nga nung naririnig natin, don't put down the bar. Always put it up. Kasi habang tinataas pala ni Moises, nananalo sila. Don't put down the bar. So, hindi bagamat, siguro iniisip ng ano na, iniisip na nandun sa ano na, bagamat mayroon siyang water, but he wants to drink that water. Si David, the Lord wants a genuine faith in His Word. Who will believe every word of it? Christians are ought to get back that fresh drink. Not a stagnated water, which types creeds and denominations, but a genuine spirit of worship with Christ among us, living His life the way He wants us. Naniniwala tayo na a dreams is a secondary way of the Lord. Tama? Gumagamit siya ng dreams eh. But not every dream is of God. Hindi naman lahat ng dreams sa Panginoon. Meron lang kumain ka ng marami, meron namang isip ka ng isip, parang isa yun sa mga, pero mayroon dreams na nanggagaling sa Diyos. At yung dreams na yun, ginawa niya yun kay Joseph for the welfare of his son, Jesus. Since there was no prophet at that time, God has to work
in a dreams. A plain dreams. Plain. Hindi na kailangan ng prophet. Hindi na kailangan i-interpret pa. Plain. Fear not, sabi niya, huwag kang matakot. Take unto thee Mary, thy wife. Kasi nga, sabi niya, magkukonceive siya. It was unusual thing that happened. Joseph being a just man, an unusual man, and God also working in an unusual way, they meet in an unusual situation. Yung Diyos gumagawa ng unusual, yung tao na to, mayroon siyang katangian na nandoon na maaring makapag-comprehend doon sa unusual thing na gagawin ng Diyos. So nag-meet, naging mahirap ba sa kanila? Nag-meet yung parehas na mayroon silang katangian. Nag-meet. Naging mahirap ba? Hindi na naging mahirap. Take note, a carnal mind cannot comprehend unusual things. So as today, people are blinded and cannot comprehend, neither understand the light. No matter how plain the word of God, how it said so, it will still remain complicated to them. They find it so confusing. Bagamat, hindi naman lahat dito sa Bible, kailangan mayroon na siyang plain, di ba? Mayroon na siyang, literal mo i-apply. Mayroon naman talagang kinakailangan. Mas marami ang kinakailangan. Very unusual nga naman, talking about light, and don't mean a literal light. Sa panahon ngayon na to, mayroon kang i-discuss na light, you are not talking this literal light. Iiwanan ka siguro ng para bang, alam mo minsan, sa church na to, ang Diyos ang itinataas natin dito. Alam mo bang inoobserbahan ko yung mga rito? Na, kung may bagong dalo sa atin, maboboard siya. Maboboard siya. Maboboard siya sa time na inaanohan siya, ang haba ng natin. Pero naman doon tayo pinalalakas ng Diyos. Doon naman tayo Minsan, nag-oobserba ako. That's why it takes patience. You have to convince God. Kasi minsan, He will let you reason out. For what purpose? To make you realize something na hindi mo lang basta tinanggap ang Panginoon. Di ba sabi niya, come. Let's reason together. Amen. Hindi na niya hinayaan. Hindi, ako ang Diyos, ako magsasabi sa iyo ng ganito, ito yung totoo. Come, sabi niya. Let's reason together. Because He wants you to realize something. Di ba? Ganon siya. Sasabihin nila, anong mga pinagsasabi mo? Di ba? See, it is a horrible situation if you don't see the supernatural light, the spiritual light. So as today, most of the people are living in darkness without their knowledge. Sa tingin mo ba itong mga malalaking church, sasabihin mo, nasa madilim kayo, maniniwala kaya sila? Alam mo, minsan, nakikita ko kinala yung sinasabi na yung perilous days. That, yung may sinasabi na they will believe. Strong delusion. That they will believe a lie. Pero mo naniniwala ka na ng kasinungalingan. God will send them strong delusion to believe a lie. Matamis yan nila. Nararamdaman ba natin kung gaano tayo ka-confident ngayon sa salita? Nararamdaman nila yun, pero sa mali naman. So,
Parang, kung i-imaginein mo na sasabihin mo sa kanila na nakita namin ng ilaw, parang hindi ka pa kapanipaniwala. Diba? Praise God. Thinking that by just declaring, confessing as a Christian is enough. Tama na yun. Actually, malaking nakakapagpano sa kanila yung numbers ng church. Napakalaking factor. Pero sa atin, hindi yun yung factor. Mayroong tayong factor dito na hindi matibag-tibag. Praise God. Who can be against that? No one. And then, reading some little words is enough to live as a Christian. Alam mo, nagsisirang kami kahapon ni Brother Elmer. Alam mo ako, sa mga panahon na to, pressure ako sa trabaho. Ako ang pinagawa nila ng budget na hindi ko man na-experience. Nag-resign na kasi yung gumagawa nun. Yung full year budget gagawin mo. Alam mo sabi niya, kung gusto mong maunawaan yung formula, kasi actually formulated na eh. Formulated na. I-feed mo na lang. Halimbawa, sinabi sa'yo ng amo mo, may doubt ako sa figure na to. I-analyze mo ngayon yan kung paano nangyari yung figure na. Bagamat tama, let's say, tama yun. Pero sinabi ng amo mo, may doubt ako sa figure na to. Paano mo yun i-explain? Sasabihin mo sir, basta i-feed ko lang. Hindi mo pwedeng makumbinsi yung amo mo na sasabihin, yun ang sinabi sa akin eh. No, you have to understand anong nangyayari. Biro mo, mag-EF2 ka, ikakopy mo yung formula na, halos maubos yung A4 paper. Yung formula. Sa dami ng mga links niya, ito ngayon yung nangyayari sa akin. Kapag ang mga bagay, sabi ko nga, maging success ka man sa isang bagay dito sa sanlibutan, kapag hindi mo nagagawa yung sa Panginoon, worried ka pa rin. Failure pa rin. Pero kapag nagagawa mong una, ang sa Diyos, at saka mo iisipin yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, iba. Iba, walang takot. Wala kang worries. Sabi ko, talagang dapat mas marami ang panahon sa Panginoon. Yun ang, siguro lahat tayo na-experience natin yan. Kapag minsan napapa-internet tayo ng pero pag nauuna yung Diyos, inabot ka man ng matagal dyan, walang nagre-grieve, parang comforted ka pa rin. Kasi nauna mo na siya. Kasi yung ganun yung situation ko ngayon. Ngayon, kailangan nilang isubmit sa 15, tapos aalis ako ng 6th. Tapos kailangan matapos yun. Sabi ko, Panginoon, okay sana kung at least naka-experience ka na gawin yun nung last year, na-involve ka doon. As in, wala akong na-involve. Ini-imagine ko ngayon gumawa ng formula, sabi ko, ang lawak ng inisip niya. Babasahin mo yung formula. Ang lawak, sabi ko naman. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng mga ganun. Bigyan niyo ako ng wisdom. Now, so dapat nauna yung sa Diyos, di ba? Kasi hindi talaga maganda. Failure pa rin. Nag-succeed ka man sa bagay na yon na hindi mo nagawang sa Panginoon. Pagkumparahin mo, magkaiba yung pakiramdam mo. Hindi ako alam ko isang mga nararamdaman natin. Praise God. Itong light na to, na ating dinidiscuss ngayon, una tong naanuhan sa Genesis nung nagsalita ang Panginoong Jesus. Ang Diyos. Let there be light. And there it was. And there it was. That manifestation is the vindication of the spoken word of God. That proved na yung salita ng Diyos ay totoo. Same as today, that light is being vindicated to us by the Holy Ghost. It became clearer than we think. Amen? Lalong siya yung nagpapaliwanag that when the light is vindicated or made known or proved
that light is the spoken word of God. Kasi, magsasabi ka naman, ang tao magsasabi, let there be light. Wala namang lumabas. Hindi sa Diyos yun, di ba? Pero, binibindicate ng Diyos ang mga salita. We know. Kaya nga, mayroon lang akong i-advise, mga kapatid. We are brothers and sisters. Okay? Amen? Pag may mga sharing tayo, ano man yan, mayroon akong i-example, ang tsupa ni Buddy dati hindi natin naunawaan. Pagtitibayin niya ng Diyos. Ano man ang hindi pa natin naunawaan, ang ano doon is, wala tayong rejection. Anytime na maaring ibigay sa atin yan ng Diyos yan, ito, magiging madali rin para sa atin yun. So, ganun. He will us enlighten. We know who is that light. And we know that there is no eternal life without the Son of God. For He is the light. Hindi mo ma-obtain yung buhay na walang hanggan, madiwan, wala sa iyo yung anak. Kasi nandoon yung yung eternal life. Just like before, the second creation. Before Genesis 1:1, may ilaw ba? Wala. Madilim di ba? Before Genesis 1:1, mag-recreate ang Diyos. Wala. Ang darkness, ang bumabalot. Wala siyang form. There is life there or no? Wala. Kasi wala yung light There is no life there. But after God say, let there be light, and there it was, praise God, the life comes in. The life comes in. And the dark fade away. Separates. God's word is the separator of light and darkness. At ang salita ngayon ng Diyos, yung nag-aalis ng lahat ng mga unbelief na maaring makapaghadlang sa atin para tumibay ang ating pananampalataya. Without this light, even nature has no life. Lalo na tayo. O ang lahat ng mga bagay kung wala yung ilaw. Yung ilaw na pinag-uusapan natin. Ang binhi, naipunla na. Kailangan na lang siyang ma-strike nung ilaw na yun. Kasi kung magtatanim ka, tatakpan mo ngayon, hindi siya ma-strike ng ilaw. Wala yun, mananatiling patay. It's already planted in the earth, and all it need is the light to shine upon them. The seeds only awaits for that word, for that light to shine upon them. That word of God. Ang salita daw ng Diyos ito, pwedeng ma-question Di ba maraming ang nagdidebate? But once it is vindicated, once it is manifested, doon mo malalaman na totoo yung salita ng Diyos. Once na nakita na yung product, then that is the light of the word, light vindicating the spoken word. That light brought forth life of the word. Nabubuhay siya ngayon. Kasi, bakit nga naman natin pagdidibatihan? Kung may maliwanag naman. Kapag may debate, walang liwanag. Kaya nga nagdidebate dahil nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Kaya nagkakaroon ng debate kasi hindi maliwanag sa kanila. There is only way, that is the way, by way of light, by way of the word of God. It is always the same from the early age up to this age. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. This light never lost or never weakens its power. It's the same today, yesterday,
today and forever. Hindi ito katulad ng power dito sa sanlibutan na nawiwikin. It is proven every ages that whosoever comes to the light will have life. It's only light that can produce light, and this light is a genuine light, and that is God. And spiritual life, or that eternal life, can only come by God's spoken word of life. And in our days, that light is in His Son. Nandun sa Kanya. You call it light, na liwanag, it is in His Son. You call it life, yung buhay, it is in His Son. So, there is no way, but only one way, that is the Lord Jesus Christ. As the seed, when it's struck by the light of the sun, it's got to live. So we are, brothers and sisters. When we got struck by the light of God, of God's only Son, we've got to live also. It passes from death unto life eternal. The Bible is printed for the Bible is in a printed form of the Son of God. It is the revelation of Jesus Christ. Amen. It's God revealing Himself through Christ, and Christ is the Word. And it takes the light of God to shine upon the Word, to vindicate, to prove that God speaks for life. God speaks eternal life. The promised Word of God was made flesh and was manifest among us. See, nothing natural or spiritual can live without God's light. Never. It comes only by the light, by the Word. The pitiful and perilous part is when the light is sent to us, then we refuse or reject it. But I do believe that anyone who is elected, chosen by the foreknowledge of God, would never reject the Lord. Isipin mo, pinadala sa iyo yung liwanag at tatakbo ka sa liwanag, pupunta ka sa madilim. Okay. Bubuksan ng ilaw na to. Sa tingin mo, nasa tamang kaisipan yun yung taong yun. Pag binuksan ng ilaw, tatakbo siya, pupunta siya sa madilim. Naisip nyo ba na nasa tamang kaisipan kaya yung taong yun? That after seeing the light, he will run away and go in darkness. Ganun ang nangyari. Nung dumating ang Panginoong Hesus, that light is being fulfilled before their eyes. Anong nangyari? Ginitgit siya. Pinagtutulakan siya. They will say, there is no such light like a man. O nga naman, parang ang hirap nga namang unawain nun na tatawagin yung isang tao na ilaw. See, people were blinded by their traditions and creeds. They have stayed carnally while God lifted up to another level to be spiritually minded. Di ba? Si John, dinala siya sa ibang level. Just to comprehend God. At ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos na we have to step up from being carnal to spiritual. Kasi nga, hindi natin makakomprehend. Hindi natin maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Seeing there is no such divine healing. It was of old. Praise God. Kanina lang. So, praise God at nagaganap sa atin ng healing. Hindi maaring magkamali yung doktor. Nakita niya yun. Tinanggal nga lang ng Diyos. Di ba? Nakita niya yung mga signs. Pinag-aralan nila yon. Pag
tingin nila uli, wala na yung sign. Hindi sila nagkamali. Tama pa rin sila, wala na yung sign. Tinanggal nga lang ng Diyos. Diba? God has provided all kinds of resources for us to live, but still people blindly rejected the light. Sa makatuwid bagay ang ating Panginoong Hesukristo. God keeps turning on the light, but people keeps turning off that light. Na-experience natin yan. May mga cases, may mga panahon na alam natin totoo, ayaw lang natin tanggapin. Tama? Alam na natin totoo, ayaw lang. Ayaw lang tanggapin. Alam na nila. Nag-iilaw na, but they are switching off. Ayaw lang. Kung walang ilaw, mayroon ba silang i-switch off? Nakita na nila eh. Kung walang ilaw, wala silang i-switch off. Pero nakita nila yung ilaw, switch off nila. Parang ako, ang experience ko, alam ko, sabi ko, nung narinig ko tong message na to, pag tinanggap ko to, di na ako mag-iinom. Ako, sabi ko gano'n. Paano to? Kaya alam yung mga tao, alam nila na ang salita ng Diyos makakapagpabago. Ayaw pa lang nilang magbago. Tama? Alam nila na ang Diyos, alam yun ng mga hadlang eh. Alam ko, sabi ko, pag nano na ako, sabi ko, yung mga kaisipan ko, hindi na magiging gano'n. Yung mga kaibigan mo, no, mga best friend mo, hindi na magiging sila. Samantalang naging kasama-kasama mo sila. Kagaya nung na-experience ko, maaari nyo rin ma-experience, na pagdating doon sa bayan mo mismo, na pinagsilangan sa'yo, parang hindi ka na at home. Kasi hindi mo pwedeng i-compromise yung tinatayuan mo eh. Nandun pa rin sila sa kalalagayan, simula nung umalis ka ng ibang bansa ka, pagbabalik mo, ganun pa rin sila. Diba? Nagiging alien ka. Biro mo, sa tulong ng Panginoon, na i-give up natin yung mga bagay na gano'n. Malaking kapurihan yan sa Panginoon. Sa tulong niya, nagawa nating i-give up yung mga bagay-bagay. The things you love, the things that brought you up, that raised you up, the people that raised you up, na-give up mo, na-i-give up mo. Kasi mali. Praise God, salamat sa Panginoon. And up to now, God is still turning on that light, that whosoever come to that light, accept that light, life may pass from it. And up to now, out of God's mercy, that light still keeps on shining, for it is vindicated by God. Every word has to be received, not partly, but that we live by faith. A man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. If a person claims to love God, and at the same time rejected God and His word, there's a problem to that person. There's a problem. Sabi ng John 4:22, ye worship ye know not what. But we know what we worship. I doubt that the God that person claims or confessing to be his God or her God is the God that we worship. Kasi sabi niya, hindi nyo nalalaman ang inyong sinasamba. Kami nalalaman namin. People rather live in darkness instead living the true light. Lagi kong naiisip yun eh. Nung tayo nasa sanlibutan, gusto natin, pag sumayaw tayo sa dim light,
I-delight mo nga yan. Ito yung mga sa sanlibutan ngayon. I-delight mo, pasayawin mo, patugtugin mo yung gusto nilang tugtog. Sasayaw sila sa daylight. Tingnan mo kung ganun yung indak nila kapag nakadim yung ilaw. Hindi, di ba? Mahihiya sila. Mahihiya sila kapag naka-daylight, patugtugin mo yung gusto nila. Mas gusto nila yung medyo madilim-dilim. Kaya gustong-gusto nila yung tayo, saan tayo sumasayaw? Sa daylight ba o dim light? Di ba? Praise God. Iba na ngayon. Praise God. Ito yung totoong declaration. Hindi kayong nagpupuri ka sa kanya sa madilim. Di ba? Ito yung totoong, wala kang itatago eh. Wala kang may tatago. Sila, kahit ako naramdaman ko yun eh. Parang hindi magandang sumayaw kapag daylight. Pero kapag naka-dim light, medyo patay-patay pa yung ilaw. Yung mga indak mo, hindi mo, wala din. Sabi nga, hindi na mga dinumero. Di ba may mga dinumero sayaw? Ibig sabihin, pag di na dinumero, more than na yun sa dapat mong iyak. Works that I do, he shall do too. He shall do also. We who claims to be Christian should walk in the light. Not the behavior, yung bang magbe-behave tayo na katulad ng isang tao na nasa isang madilim. In this closing hour or time where all the saints that are asleep have desired to live. Tama? Kasi dito magaganap sa atin ang mga bagay na hindi naganap. Gusto din nilang ma-witness. So, how privileged we are. Siguraduhin lang natin na hindi yung tayo yung i-witness ng mga umalis. Dapat tayo yung makakaano. Yung mga prophets, yung mga kings, yung mga ginamit na lights ng Diyos, they experience one common things. Rejected, persecuted, mocked, denied. Ganon kaano yung kahit ang Panginoong Hesukristo na siya na mismo, they are commonly rejected. But though this provided light of God been rejected by the majority of people, out of that majority, that few chosen will God's kingdom. Tayo naman yung mga, doon naman siya magkikingdom sa atin. And be raised. Biro mo. Huwag niyong sasabihin ng Diyos, huwag niyong iisiping list kayo sa mga to. Sa'yo ako magkikingdom. Di ba? Out of that majority, that few chosen one, where the light of God shines. Their light shines before men. I would rather belong to a small congregation, small church, humble church, simple church, rather than sa isang malaking congregation. Wala naman ang Diyos doon. Where God dwells, rather than a huge congregations, having no presence of God. Yes, they are a huge church, but God is not there. Yes, they are all over the world. Mayroon na kami doon, mayroon na kami dito, mayroon na kami doon. But God was not there. Yes, they are under well-known ministers, but God is not there. Katulad lang yan ng isang small voice. Nandun siya sa isang small church. Kasi pag nag-usap-usap na yung marami, hindi na naririnig. Pero sa may isang maliit na number, dinig pa rin. Dinig yung small voice na yun. So what? If you belong to big church, huge church, great church, as long as the small voice is being recognized, well recognized, magpatuloy tayo.
that small voice, still small voice is well recognized. That's man nature. Kasi ang man nature kasi, pag dumadami na, nagiging mayabang na. Okay. Nagiging ano na. Dumadaming pinag-aralan, nagiging matalino na siya, nagiging iba na. So, pag umaangat ang tao, pero ang nature ng isang pinili ng Diyos, kapag iinaangat siya ng Diyos, lalong naman siyang nagpapakababa. Diba? I just thought Zacchaeus. Parang dumaan lang itong message na to na nakatawag ng pansin si Zacchaeus. Si Zacchaeus, huwag niyong sasabihin, pakiramdam siya, isa siyang maliit lang na tao. Bagamat in size, yes. Huwag mong sabihin na isang ordinaryong tao siya. Tama? Pakiramdam niya, isa siyang kilala, isa siyang ano. Hindi siya ordinaryong tao. Anong significance yung sycamore tree? What types that tree? What significance doon kay Zacchaeus yung tree na yun? Ano bang types ng tree? Di ba ang Panginoong Hesus, yung tao? Without that tree, he cannot be lifted up. Tama? Akala niya, sabi pa sa amin, pag dumagko na tao, ibig sabihin, yung mga malalaking tao, biro mo, naniningil siya. But, yun lang yung nakapagtawag sa akin ng Panginoon. Kailangan niya ang Panginoong Hesus para siya ma-lift up. Yung kanyang pagiging kilalang tao, walang saysay yun. Gumagana siya sa Panginoong Hesus. What kind of realization is that? It's not an ordinary situation for Zacchaeus. Pagpunta sa bahay, tuwang-tuwa siya. Sige, sabi niya, nangunguha siya ng kanyang pinagtataguan ng pera. Sige, sabihin niyo ngayon kung sino yung nalamangan ko. Ibabalik ko sa inyo ng maraming bisis, 3 bisis. 4 na bisis. See? Sabi ng Panginoong Hesus, nagaganap ang salvation sa araw na ito dito sa bahayang ito. Ang hirap kaya ng mga tao sa ngayon na ganun ang magiging turn back nila. Milyon na ang hawak nila sa Zacchaeus. Wala mang milyon na tayo eh. Pero sa kanya napakalaki yun. But once the realization of God na dumating sa iyo, na iparealize sa iyo ng Diyos, these are all nothing. Materials are nothing. Money is nothing. Sige, sabi niya, na-imagine ko lang kung gano'n siya katuwa. See, recognize niya kung sino yung bisita sa kanya. Amen. Na dapat siyang magkatuwa. Yung kanyang mga nilamangan, kailangan niyang ibalik yung kanyang nilamangan. Doon ko siya naisip. Pag small in size siya, pero hindi ako naniniwala. Pakiramdam niya, ordinaryong tao siya. No. At isipin niyo, kung ordinaryong tao, hindi ba kaya yung umakit siya doon sa At least magpagawa siya ng isang hagdanan na medyo maayos-ayos, na safe siya doon, di ba? May pera siya eh. May pera siya eh. Pero umakyat siya doon. So, kailangan niya ng punong yun para siya ma-lift up. Kailangan niya ang Panginoong Hesus para siya ma-lift up. Simon, the fisherman. Sabi nga ng dati, paano mag-a-advise sa'yo, halimbawa, fisherman ka, ang isang hindi, mangingisda. Parang ang naman, parang masyado namang hindi ka panipaniwala. Sige, sabi ng Panginoong Hesus, ihulog muli yung mo, lambat. Sabi ni Simon, magdamag na kami, nag-tutoil dito. Wala kaming nakuha. But, sabi na, dahil sa sinabi mo, ilalapag ko to. O nga naman, parang ang hirap tanggapin ng mga tao ngayon. Nasasabihin mo yung katotohanan sa isang malaking tao, eksperyensyadong tao. Parang ang hirap mong paano? Di ba yung sa hook nga lang may style dyan. Hindi ka lang basta sabit ng hook.
Ay, ng bait ba yon? Yung pain. Hindi ka lang basta-basta ng sabit. Kapag hindi ka mangingisda, baka nandito yung bait, nandito yung hook. So, hindi mo mahuli. Dapat marunong kang manlinglang. Diba? Oo. At ang sa Panginoong Hesus, hindi panliling lang. Wisdom. Wisdom. Sabi niya, halika. Sabi nung natapos na nilang kunin yung isda, hindi ka na magiging fisherman ng ng isda. Magiging fisherman ka na ng tao. We should accept. We should not be confident to ourselves. But accept without the Lord Jesus Christ, we can do nothing. Amen. You might succeed today, but tomorrow, you don't know. But if the Lord is with you, if you succeed today, there is no impossible that tomorrow you will succeed. Amen. ang pinili ng Diyos, God will let, ito na, God will let, di ba si Simon, nangatwiran muna siya. Doon sa bulag, sa John 9. But, pagbabasahin mo, pababa, nagkakaroon, kasi parang sa kanya, ordinaryong nangyari lang sa kanya. Sa yung pangalan nun, Jesus. Parang walang joy. Yung napakita na, yung bulag na nakita. Parang normal lang nung tinatanong siya. Yung kanyang pagsasanggalang, hindi katulad nung mayroong rejoicing. Kilala mo ba? Pangalan daw nun, Jesus. Gumanon lang siya ng tapos ginanon niya. Sabi niya, maghugas ako doon sa may Siloam. Mamaya, tatalakay natin yun. He wants us to realize something and recognize the light same time. Si blind Bartimaeus, yung Samaritan woman, at yung blind na yon. He wants us to realize what's the importance, how important is the light is. How much we need that light. How badly we need it. He will let us know how miserable we are without that light. Katulad ng ginawa natin kanina. Siguro maaaring yung naramdaman pa yun, hindi natin alam kasi practice lang Kanina, trial lang yun Maaaring hindi pa natin na-meet how miserable we are if we are out of the light. Kasi practice lang yun Alam nyo, practice lang Pero alam ko, nakuha nyo sa kaisipan nyo kung gaano ka miserable. Sa kaisipan nyo, dumating kung ano yung gustong ipunto doon. Don't be led by a blind. Amen. Naglipa na ngayon yung mga blind, claiming that they are na nagtataglay sila ng ilaw na yon. But God, who is rich in resources, He will not allow that His church will be led by a blind servant. Amen. His servant will also God vindicate. Hindi pwedeng walang vindication sa kanyang servant. Paano siya paniniwalaan? Hindi pwedeng walang testimony yung kanyang servant. Meron. Kumpleto ito ng mga bagay na dapat na para ma-vindicate siya, para paniwalaan siya ng tao. And God's elected, chosen people are more than able, sa atin naman, to recognize that servant. That's right. If He's vindicating the servant, His servant, we are more than able to recognize because we are the chosen one. Paano hindi ba tayo equip ng Diyos para ma-identify natin yung kanyang true servant? Of course. Notice that those three wise men, where they're going. Sasabihin siguro, ay, saan kayo pupunta? Dito, nakakita kami ng ilaw. Ha? Nakikita kayo ng ilaw? Anong ilaw? Ano ba sasabihin ng mga tao na,
Ano bang nangyayari doon? Habang nag-uusap siya. Bakit? Sabi, tinanong ko sila saan sila pupunta. Doon daw. Ano raw? Anong meron? May ilaw daw silang nakita. Parang bang sasabihin ng tao, huwag na nga natin pagsayangan ng uwas yung mga ganong bagay. Masyadong hindi ka panipaniwala. See, no matter what the people says, basta nakakita sila ng ilaw. Yun ang ano dun eh. Kahit anong sabihin nila, basta nakakita tayo ng ilaw. So sasabihin mo nga naman, paglabas mo ng bahay, oh Friday ngayon, bakit naka-ano ka? Dapat, di ba, naka-jogging pants ka? Di ba, naka-sneaker ka? Eh, bakit nakabihis ka ng, di ba, di-off mo ngayon? Sabihin mo ngayon sa kanila, mayroon akong nakitang ilaw dito. Anong sasabihin ngayon nila sa'yo? Nakuha niyo, Brad. Mayroon ilaw dito. May nag-iilaw. Do you think you are believable to them? Or, anong iisipin nila more than that? Nakita nung mga wise men na to na that light, there is a significance. Kasi nagbabasa sila ng alam nilang basahin yung mga kalawakan. See? Tinatanong sila, saan kayo pupunta? Dito, may nakita kami. Imagine, 2 years, amen? Hindi normal yun na nakakita ng ilaw. Tayo nakakita ng ilaw. Ibang klaseng conviction yun. They simply find that light, that star, but the conviction within their heart is supernatural. Kasi 2 years ba naman magtra-travel ka? Just seeing that star? Kung walang gaanong kahulugan sa iyo yung star na yan, they might be observing day and night. Every day, every night. They are much observing. Di ba sabi nga sa atin, managpuyat kayo. Praise God. People are not aware of what is happening today. Doon sa panahon na yun, pero mo nakakita ng ilaw, normal yung mga buhay ng tao. Tingnan, normal na normal sila ngayon. Sabi ng mga disciple yung sa Matthew 24:3, yung tinatanong, paano mangyayari yung mga bagay na ito? Kailan mangyayari yung mga bagay na ito? See, sabi ng Panginoong Hesus, nakaka-discern kayo ng mga panahon. Pag nakita nyo makulimlim, sasabihin nyo uulan. Mga ganong bagay. But you didn't discern the day which you are living in. Sabi niyang ganon. Sabi ng mga bagay, nakita namin ng stars. That there is a newborn king. Biro mo. Sabi doon ng dalawa na nakasama sa Emmaus, hindi ka ba taga rito? Hindi mo nalalaman ng mga nangyayari? Mabuti pa yung dalawa, medyo aware sila, updated sila, may mga nangyayari. Pero sa mga panahon natin ngayon, wala silang pakiramdam na may mga nangyayari. There is light that keeps on shining. At yung light na to, hindi katulad ng ilaw na to, na pag pinailaw mo to, doon naman sa ilaw, sa kabila, walang ilaw. Maging yung moon, yung sun. Sa kabila, kung mayroon nandito yung buwan, dito sa kabila, wala naman. Itong ilaw na to, nasasakop niya ang mga lugar. Now, can we imagine how they missed the Messiah? How many miles away they are? Imagine, na ipapako na nila. Una,
pinipersecute na nila, naipapako na nila, nailibing na, nag-resurrect na at lahat-lahat. Wala pang realization doon sa... Tingnan nyo kung gaano ka-worsting yung tao na nasa madilim na kalagayan. Nagawa na nila. Kailangan pa nilang makita para magkaroon sila ng realization. Ikaw pala yung naipapako namin. Kailangan pa ng witness. Di nila nalaman how worst kapag ang isang tao kapag nasa kanya yung spiritual amnesia, spiritual blindness. So it's today, this spiritual blindness and amnesia is happening. And when we go out, telling them, I saw the light. Hindi ka nila paniniwalaan. Hindi ba natin nakita yung light? Nakita natin, di ba? Kaya nga, hindi ang ating pastor ang nagsasabi, punta kayo eh. Because that light will give you conviction para magpunta. Nare-require ba tayo ng ating pastor na, sa Thursday, pupunta kayo ah. Kasi siya yung ano natin eh. Siya yung manggagawa natin dito. Sa Friday, pupunta kayo ah. Hindi. That light gives us conviction. Ito yung light na to, sabi nga, yung hindi nagpaalis sa atin dito. Sa ganitong pananampalataya na to. Kung naging testimony yun, ni Brother Branham, tama? Nung natagpuan daw niya yung ano na to, hindi na siya nakaalis eh. Tayong lahat din, hindi na tayo nakaalis dito. Ibig sabihin, nandito na yung pinaka-safe place. This light that we are talking about, liliwanagin niya ang lahat-lahat sa atin. Sabi nga, is there anything hard for the Lord? Shall I hide from Abraham the things that I do? Ano ba tayo ni Abraham? Hindi ba tayo seed ni Abraham? So, ibig sabihin, hindi maglilingid ang Diyos sa atin. We cannot compare this light to the other light, even moon or sun. People will ask you, asan punta mo? Ito yung pinag-uusapan natin. We saw the light. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Not a natural light. As long as I am in the world, I am the light of the world. Question. Nung na-resurrect na siya, nawala ba yung ilaw? Nagdilim ba tayo, mga kapatid? Na-resurrect na siya eh. Sabi niya, as long as I am in the world. Di ba? Maliwanag pa rin, di ba? Tama? Maliwanag pa rin. Maliwanag pa rin. Whosoever believe in that light should not walk in darkness. If Jesus be able to turn the literal light on those blind to give them sight, then Jesus is also able to turn the light to those who are spiritually blind. Kung able siya sa mga ganon, literal, He is also able to turn on the light. Ang requirements ng faith natin ngayon is not like in the Old Testament. Sa kanila, kailangan mo nang magpakita ng Diyos ng mga kababalaghan. Sa atin, hindi eh. Supernatural yung ating mga nakikita, hindi mga ano. Kaya,
yung ating level ng faith, mas mataas ang requirements sa mga oras na to. If you rejected the light, the same, you have rejected the author of that light. But if you have accepted, the same, you have accepted the author of that light. Si Prophet Isaiah, being inspired, nag-prophecy siya. Yung Isaiah 9:6, for unto us a child is born, a child is given, and his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Anong nangyari? Nag-come to pass ba? And there it was. And there it was. It is the same light that speaks back in Genesis. Let there be light, and there it was. When God said, let there be a sun, and there it was. And there it was. In Joel, he said na yung mga magkakaroon ng dreams, prophesying, vision, all these things that he promised will come to pass, and no one can stop this in happening. Every word of God that is being manifested serves as the light for us. That is our hope. Every light of God serves as our hope. Every vindication from the Word of God serves as an opportunity to God. Ang ganda nitong word of opportunity. Pag nasa trials ka, dapat it's a great opportunity. Praise God. Maganda yung pagkakagamit ng opportunity na yun. Dapat it's a great opportunity for you to communicate God. He is that light. God is our light. And every Christians are bound to follow that light. That only light, that only God. The holy prophets of God had prophesied, and the prophecy was being fulfilled, even the Lord Jesus Christ. So, this is how vindicating His word. This is God vindicates His word. God always sends somebody that the word could get into the world and show that light. God Himself spoke to His holy prophets, and Jesus is the manifestation of God's word spoken by the prophets. Notice, King Israel, sabi nila, give us a king. Give us a king. See, there was a king in the midst of them. Wala ba? Meron, may naglilid sa kanila eh. Gusto lang nila nung yung katulad ng mga nakikita nila eh. Sa mga borders, sa mga neighborhood nila. Sabi ng Panginoon, sige, sundin mo na sila. Ibigay mo na. Kasi gusto nila. Hindi ikaw ang tinanggihan nila. Ako ang tinanggihan nila. Hindi sila naging satisfied doon sa pillar of fire, sa pillar of clouds in the day, pillar of nights, that manna, that water in the rock. Pero hindi sila naging satisfied. Thomas, sabi niya, di ba yung sabi niya, hindi ako maniniwala kapag hindi ko na, yung dito, sa gilid, hindi ako maniniwala kapag ano. You know, this kind of faith, wala na tayo doon, tama? Hindi na kailangan ipakita ng Panginoon yung butas na yon, yung mga tusok na yon. Naniwala na tayo sa Kanya. We are more blessed. Si Thomas, sabi niya, kaya ka lang naniwala dahil nakita mo. Mas mapalad ang naniniwala na hindi nakakita. So, mataas talaga yung ano natin. Kaya, pag mataas din yung correction, you expect na mataas din na talaga yung kailangan natin gawin kasi mataas nga yung faith na level na nire-require sa atin ng Diyos. Be not faithless, but believing, sabi ng Panginoong Hesus. Nung nakita nung maga yung ganitong light,
They follow that light, that given source of eternal life. So will the wise man today, who is not blinded by creeds, will follow the God's given spoken word, till they saw the fullness of the power of God blooming forth in this hour. They saw it. They know it, that what they saw is according to the prophecy and scripture. So, how can you think na maaari ka pang makahiwalay? There is no way. Sabi niya, may makapaghihiwalay pa ba sa atin sa Diyos? Wala na. Imagine, they have traveled for 2 years. See, it might so ordinary day for the Jews. But that day, there is an ordinary day happening. For the wise men, there's no ordinary day. Amen? Sa mga wise men, walang ordinary day. They kept waiting and observing that star will going to show up anytime. And so we are wise men. There is no ordinary day. How can you call it an ordinary day where that day for us, God made that day for us? This is the day that the Lord, hindi lang sa worship, hindi lang sa praise. Every day is made for us by God. So there is no such ordinary day for us. There is no such like relaxation day for us. Amen? It is the Lord who made our day. Therefore, it's not an ordinary day. So ito na yung blind beggar. Nung binabasa ko, yung conversation nung mga Parisiyo ba yon? Na paulit-ulit siyang tinatanong. But, so parang ordinary lang. Sa mga magulang niya, it seems an ordinary. Ayun ko, sinabi lang niya na, oo, sabi niya, anak ko yan. Pinatutuhanan niya. Oo, anak ko yan. Kasi ang tanong, hindi ba ito yung anak mo na dating bulag? Oo, sabi niya, anak ko yan. Pero, ayun, sinabi lang niya na nakita raw niya yung lalaking yun, parang napaka-ordinaryo. Parang napaka-ordinaryo. To the Samaritan woman, sinabi na yung kanyang nakaraan. Ano yung ano niya? Is this not the Messiah? Halika kayo, sabi niya ganun. Bagamat na mayroon siyang invitation, pumunta siya sa bayan, halika kayo, sabi niya, nakipag-usap tong taong to, is this not the Messiah? So parang, hindi pa rin lubos, hindi nalulubos yung ano. Pagdating sa sa mga tao na ng Samaritan, yung, di ba, nag-bid sila to stay. So ganun sila. Kailangan nila munang makakita ng mga bagay-bagay. Kailangan man muna nilang maka-face to face ang isang bagay bago nila paniwalaan. So in the end, sabi niya, ngayon di na kami naniniwala. Dahil lang sa sinabi mo, kami mismo na experience namin. Mga brothers and sisters, yung ating mga experience is not like unto the Old Testament. Kaya, hindi tayo kapanipaniwala kung magsasabi tayo ng mga experience natin sa kanila. Blessed are they that have not seen and yet they believe. We are the lights, sa pagtatapos mga kapatid, we are the lights of the world who represent that true light, given the authority to switch on the light, who are living in darkness. Di ba, hindi na, pag nag-share tayo ng salita, hindi ka nag-switch on ng light noon? You are switching on the light. So, praise God, let our light so shine before men. Doon lang tayo dinala ng Panginoon. Praise God. Tumayo tayo at manalangin tayo. Praise God. Pwede tayong tumayo. Hallelujah. Oh Lord God, salamat po sa nakaraang oras. O Ma, humihingi po ako ng tawad anumang mga bagay na
hindi naging akma sa iyong mga salita o akma sa naging message mo na naibahagi. Humihingi po ako ng tawad at salamat po sa mga salita na pinagkaloob mo at tunay na hindi nagbabago ang iyong salita. Lalo lang itong nagiging kalakasan sa amin, O Ma, nagiging inspirasyon. Iba yung inspirasyon ang hatid ng iyong mga salita, O Lord God. Salamat po muli sa pagkakagamit, O Ma, at yung mga gagamitin niyo pa sa mga darating na ganitong gawain, O Lord God. Muli, segregate niyo na sila, ihiwalay niyo na sila. Pagkalooban ng time, alisin niyo yung mga bagay na maaring mag-consume sa kanilang pagdedicate, sa kanilang pag-prepare sa mga bagay na ihahayag nila, O Lord God. Hallelujah. Salamat pong muli at anumang mga bagay muli, O Lord God, na hindi ko nasabi ko, O Ama, anumang mga kakulangan sa aking pagtayo, O Lord God, patawarin niyo po ako. Hallelujah. O Lord God, ito pang aming samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God.